Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Suwan. Shoutout kay Patrick Goron. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa mga salita ni Mingyu, isang grupo ng mga monghe ang nagtanggal ng kanilang mga ngiti at tumingin sa kanila ng isa-isa. May isang bilog na bagay sa malaking anino ng dragon sa lambak. From a certain point of view, kung hindi dahil sa bato sa dragon, iisipin na ang dragon ay nakasombrero. Kahit na ang sombrero na ito ay mukhang nasa eroplano. Pero ang dagdag na walang dahilan ay lalo pa ring naging uneasy ni Mingyo. Damn, I thought it was something. May anino pala. Maaari itong gumawa ng kaguluhan, ngunit may isa pang anino. Sabi ng ilang monghe na may malamig na ngiti. Guro, ang Aaron ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Huwag mo itong gawing basta-basta, kung hindi. Masyadong tamad si Mingyu na makitungo sa mga pangkaraniwang taong ito, at sabi ng nag-aalalang matandang monghe na si Chong. Bago siya natapos, iniunat ng matandang monghe ang kanyang kamay upang pigilan si Mingyo at tumango. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Gayunpaman, ang kanilang sinabi ay hindi makatwiran, isang anino lamang. Panipi, ngunit master, ano ang magagawa Aaron mayroon bukod sa kanyang sariling kaluluwa at espiritu ng Magic Dragon? Ang Spirit Pet Beast ay hindi bahagi ng katawan ni Aaron. Hindi ito maaapektuhan ng Spirit Curse. Hindi maiwasan ng matandang monghe na sumimangot. Bagamat talagang akala niya ay hindi ito isang malaking problema, hindi niya kayang makinig sa mga salita ng mga masters tulad ni Mingyo. Kaya ang 360 linya ay gumagawa ng pinakamahusay. Si Half ay talagang ang Panginoon sa dagat, ngunit ito ay hindi masyadong maganda sa lupa. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay ibinuka ang kanyang bibig. Sa sandaling sinabi niya ito, ang matandang monghe ay sumimangot, Buchi, hindi ka maaaring maging hindi makatwiran sa benefactor Mingyo. Mayroon ka bang sasabihin? Master, hindi ako manggahas. Nakangiting sabi ng nasa katanghaliang gulang na monghe, ito ay sa totoo lang. Oh, mayroon ngang anino na nakasabit sa itaas ng kaluluwa ng dragon. Totoo ito. Gayunpaman, kitang-kita na ang mga mata ng tagapagbigay ng limos na si Mingyo ay hindi masyadong maganda. Sa mga salitang ito, ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay tumingin sa madilim na ulan ng pagalit. Malamig at galit ang mukha ni Mingyu. Ngunit naakit ng nasa katanghaliang gulang na monghe ang interes ng matandang monghe at sinabing, ano ang nakikita mo dyan? Bato lang yan. Bato. Nang marinig ito, isang grupo ng mga tao ang natigilan. Ngunit pagkatapos ng lengguo, si Mingyu ay hindi pa rin mapakali, ngunit ang ibang mga monghe ay hindi mapigil ang matawa. Paano makikita ang isang bato sa kaluluwa ng dragon? Kakaibang tanong ni Mingyu. Ate Ming, lambak ito, ano ang istruktura ng bundok? Hindi ba't bato at lupa lang? Hindi nakakagulat na ang kulog at kuryente ay dumating dito at pumutok ng ilang grabo o kung ano. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na monghe na may mapang uyam ng ngiti. Kuya Marshall kuya, hindi mo masasabi yan. Galing sila sa dagat, alam nila lahat ng nasa dagat, pero baka hindi nila alam ang structure ng bundok sa lupa. Bagamat pinag-uusapan ng ilang monghe ang tungkol sa mga nasa katanghaliang gulang na monghe, halatang kinukutya nila si Mingyu. Oo Kuya Marshall kuya, masasabi mo rin ang 360 lines. Understandable naman na wala sa linyang ito si Benefactor Ming. Sige, sa oras na ito, ang matandang monghe ay gumawa ng tunog at pinigilan ang ibang mga monghe na magsalita. Pagkatapos, magalang siyang tumingin kay Mingyo at nakangiting sinabi,
ang mga alagad ay ipinanganak na makulit at magsalita ng ligaw. Sana ay hindi ka magkapareho ng opinyon sa kanila, Benefactor Ming. Gayunpaman, normal na ang mga bato ay mahulog paminsan-minsan sa mga bundok. At, saka, kapag ang ating kaluluwa mantra ay umalis sa kaluluwa, ito ay palaging kulog at kidlat. Sa ilalim ng gayong panlabas na puwersa, ang ilang mga bato ay mas naiintindihan. Pero, natatakot ako na nagkataon lang. Kapag bumangon ang kaluluwa ng dragon, may nahulog na bato. Nagkataon lang. Nang marinig ang paliwanag ng matandang monghe, hindi ibinaba ni Minggayo ang kanyang pagbabantay, nagkataon ba talaga? Bigla na lang. Sa oras na ito, dapat nasa flash ng liwanag pagkatapos ng nakaraan sa madilim na lambak, ngunit sa oras na ito biglang sa pagitan ng puting ilaw of flash. Isang itim, isang maliwanag, isang itim. Maraming tao ang nataranta, mabilis na pasulong ng ilang hakbang, tumitingin sa ilalim ng lambak, hindi maaaring makatulong ngunit mapatla. Sa lambak, ang kasalukuyang crisscross, parang 10,000 electric snake na tumatalon. Sa lupa, sa mga puno, sa damuhan, sa bangin, may mga kidlat kung saan-saan. Ito, anong nangyayari? Ang isang grupo ng mga tao ay labis na nagulat, ang ganitong eksena ay hindi pa nagagawa, tulad ng isang biglaang paglabas ng isang malaking halaga ng kuryente sa loob nito, ngunit ang kuryente na ito ay hindi naubos, ngunit nag-iwan ng maraming nakakalat na jump general. Ano yun? Biglang inangat muli ni Minggayo ang kanyang ulo, na nagkataong naaaninag ang kanyang magandang mukha kapag ang liwanag ay ang pinakamaliwanag. Sa mga mata ni Mingyo, isang grupo ng mga monghe ang lubos na nagulat. Wala na ang anino ng tao at ang anino ng dragon, ngunit nandoon pa rin ang anino na tinatawag nilang bato. Upang maging eksakto, ito ang batong inaasahan nila. Gayunpaman, kalahati lamang ang nahulaan nila. Totoong bato ito, ngunit hindi ito bumabagsak na bato. Ito ay Ironstone, ang 5 elementong bato. Sa oras na ito, ligtas itong nasuspine sa hangin, na naglalabas ng mahinang puting liwanag. Kasabay nito, ang lahat ng tumatalon na electric snake sa lambak ay biglang nawala, at ang lambak ay bumalik sa kadiliman. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang lumiwanag ang buong lambak. Boom! Ang malalaking haligi ng kuryente ay sumambulat na may kamangha-manghang enerhiya. Lambak, langit at lupa, sa isang iglap sa madilim na puti. Maliit na 5 elemento ang bato ng Diyos sa hangin, at ang malaking haligi ay bumubuo ng isang matalim na kaibahan. Boom! Tulad ng umaalon na agos ng karagatan, ang malaking haligi ng liwanag ay biglang dumiretso sa 5 elementong bato ng Diyos. Ang munting bato ay sinindihan ng puting ilaw, masikip at parang sakam na bata, baliw na sipsipin ang malaking haligi ng kuryente sa katawan. Zizi, zizi, sa paligid ng haligi, parang ahas pa rin ang kakaibang kuryente. Kumakalat ito sa paligid at kumikislap. Ang eksena ay sobrang brutal at kahanga-hanga. What the hell happened? Ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay natigilan, at ang buong lalaki ay napaatras ng may kaunting takot. Pero sinong makakasagot sa tanong niya kung may tao lang sa field? Sila ay nalilito gaya ni Buchi, isang nasa katanghaliang gulang na monghe. Magsipilyo, biglang, sa huling bit ng kuryente na sinipsip sa bato, sa pagitan ng langit at lupa, ang lahat ay nagsimulang maging mapayapa muli. Ang lahat ay isang normal na maulan na gabi. Ang bato kanina lang, nakatingin pa rin sa madilim na lambak ang nasa katanghaliang gulang na monghe at walang sabi-sabi. Oo, paanong biglang ang batong iyon? Anong klaseng bato yan? Maliit, pero paano ang kuryente? Kulog at kidlat ba dulot ng sumpa ng ating kaluluwa? Isang grupo ng mga tao, nahulaan ng hindi sinasadya, ngunit sinadya ng nakikinig, lalo na nang marinig nila ang huling pangungusap, si Mingyu at ang matandang monghe ay nagkatitigan. Ano? Tandang padamdam tandang pananong. Para tamaan si Aaron. Para kunin ang susing bagay ng kanyang kaluluwa, paano ito magagamit ng iba? Aaron. Sa ilalim. Tandang padamdam tandang padamdam. Ang problema ay hindi partikular na malaki. Pagkatapos ng lahat, aabutin ng ilang araw upang simulan ang pagpino ng kaluluwa, kung saan 10,000 kulog at kidlat ang sanhi, kaya hindi isang malaking problema ang mawalan ng isa. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay Aaron. Bukod dito,
Ang biglaang bato ay hindi kapanipaniwala na ang mga tao ay kailangang mag-alala tungkol sa kung magkakaroon ng anumang mga problema. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang matandang monghe ay nagpasya na huminahon, ngunit handa lamang siyang magsalita. Biglang bumulaga sa kuryente at liwanag ang batong nakasabit sa hangin. Sa isang sandali, ito ay bumukas, at isang hindi nakikitang lakas ng hangin ay biglang bumubulusok sa lahat ng direksyon. Parang tinatamaan ng bundok ang hangin sa paligid. Umindayog ito sa isang iglap. Hindi mabilang na mga puno at halaman ang nasa maling bahagi ng kalsada. Hindi mabilang na mga monghe ang napipilitang umatras sa pamamagitan ng mga alon. Kahit sa paligid ng buong lambak, hindi nila maiwasang pigilan ang Buddha na hawakan at indayog ng mga higanti. Shit, what the hell? Maswerte ang nasa katanghaliang gulang na monghe. Nanatili siyang matatag at tumingin sa pilak na bato na nabalot ng kuryente dahil muling lumiwanag. Boom! Sa oras na ito, ang buong bato ay biglang nagpadala ng isang malaking haligi ng tubig, na bumagsak sa lambak. Umuungol. Nakaharap sa malaking haligi ng tubig na may diameter na ilang metro, si Fawei Tianlong, na tumuntong sa Aaron sa lambak, ay nagpakawala ng mahaba at malakas na dagandong ng dragon. Sa isang mahigpit at masiglang paggalaw, ang malaking dragon ay biglang pumailanglang upang maiwasan ang pag-atake ng haligi ng tubig. Sa pagkislap nito, ang halos hindi maipaliwanag na katawan ni Aaron ay nakahandusay sa lupa, halos kapareho ng posisyon ng haligi ng tubig na rumaragasang pababa mula sa itaas. Bang! Ang malaking haligi ng tubig ay agad na tumama sa Aaron sa lupa nang walang anumang suspense. Ang pagkakaiba sa pagitan ng maliit na katawan at ang haligi ng tubig na may diameter na ilang metro ay masyadong maliit. Kapag bumaba ang haligi ng tubig, walang nakikitang katawan, ngunit lahat sila ay nakalubog sa tubig. Kaawa-awa, nang makita ito, hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na monghe na magpanggap na tinakpan ang kanyang mukha gamit ang isang pares ng mga kamay. Hindi niya makayanang tingnan ito ng diretso. Ito ay halatang ironic. Palibhas ay hinagupit ng kulog at kidlat, kailangan mong matatak ng napakalaking tubig na lumalabas ng wala sa oras. Alam mo ba kung ano ito? Nakangiting sabi ng isa pang monghe. Sunod-sunod na umiling ang ilang monghe. Di ba yun yung stick na ginagamit natin sa kusina? Nasunog yun. Hindi mauubos. Ilagay mo sa tubig. Panipi. Ha 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 ha. Ang ibig mong sabihin ay ang Aaron ang kapos palad na kahoy na panggatong. Isang grupo ng mga monghe ang humagalpak sa tawa. Tumahimik sa isang tabi, hindi na nakinig si Mingyu. Ngayon ay wala pang huling conclusion kung ito ay mabuti o masama. Ang mga monghe na ito ay mukhang mga aso. Paano mo malalaman na ang tubig na ito ay para sa Aaron, hindi para sa kanya? Madilim na ulan malamig na boses scolds away. Ilang monghe ang natigilan, ngunit sa sumunod na segundo, maraming tao ang nagsimulang hindi sumang-ayon. Makikita ng sino mang may malinaw na mata ang dakilang kapangyarihan ng haligi ng tubig na ito. Kahit ang Buddha, kapangyarihan at dragon ay umiwas dito. Kailangan pa ba nating sabihin ang tungkol dito? Kung maaari kang maging isang benefactor kung ikaw ay masyadong maingat, kung gayon hindi ko iniisip na ito ay hindi pangkaraniwan na maging isang benefactor, well, ang mabuti ay tumulong sa amin, ngunit ang masama ay ang manguha ng mga buto sa mga itlog. Hindi mo naiintindihan. Kung may mali at maingat ang mga tao, wala sa iba ang responsibilidad. Kung hindi ka makikinig sa akin, maaari mong ihagis ang kaldero ng perpekto. Kung walang mangyayari, makakakuha sila ng maraming credit bilang warfighters at commanders. Ano ito ay tinatawag na promosyon, ang isang grupo ng mga monghe na kung ano ang kapalaran ng monghe, hindi lumaban ay hindi malakas, sa harap ng ulan, tanging ang walang katapusang pangungutya at paghamak. Berde ang mukha ni Mingyu. Kung hindi dahil sa malamig na titig ng matandang monghe sa kanyang mga alagad, natatakot ako na si Mingyu ay magkakaroon ng ilang mga bilog ng tubig sa lugar upang itapon ang lahat ng mga bastard na ito sa ilalim ng bangin. Gayunpaman, kahit na gayon, maraming monghe ang hindi pa rin nasisiyahan. Habang ang matandang monghe ay tumalikod, binasag niya ang kanyang bibig at hinamak na titigan si Mingyu. Halatang bumubulong pa siya. Mingyu tamadtsyub sa kanila, at ang lumang monghe matapatay na nakatingin sa lambak. Malinaw, alam ni Mingyu ang Aaron, at ang kanyang pag-iingat ay hindi nangangahulugang labis. Kahit na sa isang tiyak na antas,
Tama ang hula niya. Bagaman sa labas, ang Aaron ay inatake ng isang malaking haligi ng tubig sa oras na ito, na lubhang miserable. Ngunit tanging si Aaron, na nasa gitna ng haligi ng tubig, ang nakakaalam kung saan siya miserable. Nakakabasa. Halos pareho sa huling pagkakataon ng ang halberd ay binaha ng 10,000 tubig, nang ang haligi ng tubig ay sumasakop sa Aaron, ilang mga uri ng mga bilog ng tubig ang nagsimulang balutin siya, basa-basa siya, at ayusin siya. Sa oras na ito, ang Aaron, tulad ng isang stranded whale, ay ibinalik muli sa dagat sa pamamagitan ng hangin at alon. Sa tulong ng water energy na ito, matapon niyang nilagyan muli ang kanyang naghihingalong katawan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.